ano kung kamag-anak mo ang kailangan ng tulong at that day. Parang kung dito sa modern world natin, parang makuha siya as legalism. Ano mo yung legalism kasi, nung binasa ko to yun kasi ang pumasok sa isip ko, legalism kasi is when you elevate rules. Di ba meron tayong mga man-made rules na sinusunod palagi. Pero yung legalism kasi, and when a man-made rules, ine-elevate mo yung man-made rules over compassion sa tao. Yung mas na-elevate yung man-made rules kaysa sa tao. Yun yung parang napansin mo, yung compassion ni Jesus Christ versus legalism ng mga Pharisees sa modern day, modern day Christian natin, tinatawag natin very legalistic siya. Kapag mas inuuna mo pa yung rules mo na bawal magpagaling kasi Sabado ngayon. 'Di ba? Pag Sabado dapat, limbawa, ano na lang natin, kukunin natin sa konteksto ng ngayong Holy Week. 'Di ba? Pag legalistic kasi yung sinasabi na bawal bawal muna tayong mag-ingay-ingay ngayong Holy Week kasi nanamnam natin ang pagkamatay ni Jesus Christ so hindi tayo pwedeng mag-party. Parang gano'n. Yung sinabi ni Pastora Cora dun sa BBS na parang nung bata siya masyadong legalistic yung yung bawal maglaro, bawal tumawa, bawal bawal sumigaw. Ako personally kasi meron kaming ganyan. Kapag Holy Week, pag Biyernes talaga bawal talaga magpatugtog. Ako mahilig ako magpatugtog. Mahilig ako mag-music as in malalakas yung kit marinig hanggang 5 bahay o 4 na bahay ako magpatugtog. Hindi kami talaga magririningan. Once nag-sound trip ako, tapos pag Biyernes talaga bawal talaga kahit yung kaluskos lang, ganun lang maghugas ka ng pinggan na maingay, nagagalit sila. So, do titingnan mo, yun naman yun ay compare dito, yun ay pamahiin na kung tutuusin hindi na talaga dapat pinapaniwalaan. Di ba kung ang pananampalataya natin ay biblical based, hindi na talaga siya pinapaniwalaan. Kukunin mo parallelism yung sa parallel naman niya, ito namang mga Pharisees, ang ano nila pag Sabbath day, wala wala dapat na magpagaling. Yun yung una kasi nung ginawa ni Jesus Christ kasi dun sa Luke 13, nag-react sila ng gano'n, na hindi daw dapat. Pero ngayon, dito sa Luke 14, sinadya niya talagang gawin dun sa harap nila na bago pa niya gawin, tinanong niya muna na maliban na magpagaling. Paano kung yung oxen, ano ba yun yung ginagamit nila pang farm? Kung nahulog daw sa balon, kung nahulog sa balon at kung nahulog sa balon at hindi at kailangan nyo hindi nyo ba tutulungan? Yung ganon. So, yung minsan yung atake ng mga tao kasi mas kumbaga yung reaction natin is depende kung sino yung tao minsan. Di ba ganun tayo minsan pansinin nyo, meron minsan na pag may decision tayo is nakadepende kung sino yung at stake na tao. Alam mo hapon nung kukunin natin sa konteksto ng church, hindi, I'm not taking job at anyone, but at anyone. Pero nung binasa ko to, yun talaga pumasok sa utak ko. Nag-preach ako mag-isa sa sarili ko. Preach ko sa sarili ko mag-isa. Kasi yung legalism, halimbawa sa church, meron tayong mga kapatiran na, yun na parang, in a context na parang sa tingin natin, and undeserving to stand up in there because of the life they choose. Diba? Pero, ang sinasabi ko is, kapag ka ba in context itong tao na to ito kasi yung nilalakaran niya so hindi siya pwede sabi mo or sabi ng iba it's a man-made rule ngayon dahil irerespeto natin ang rules na binigay ng iba o yung rules na binigay ng mas nakakataas sa atin is okay, di ba parang kasi yun naman talaga yung we are called to respect the rules. Pero kasi kapag ka mas pinili mo yung compassion mo doon sa tao na yun, why not give that person a chance? Though ano siya, debatable siya. Pero ito lang ang sinasabi ko. Legalism aside, kapag ka dun sa church natin, paano yung morally speaking din kasi hindi daw natin pag legalistic kasi hindi ibig sabihin yung mga immoral things itatanggapin mo siya. Iba siya, ibalanse natin in a way na bakit yung pinatayo mo kahit na ang dami-dami mong narinig din na hindi maganda sa kanya, hindi mo kayang sabihan ng the same dun sa tao na example, ito hindi siya pwedeng tumayo because of this and this and this. Di ba? Okay, tatanggapin natin.
Pero bakit 'pag ibang tao na alam mo na yung tao na yun is kailangan mo at that time dun sa ministry, magsama sa isang ministry, meron kang narinig na isang na gumagawa ng isang bagay na hindi maganda, na kailangan niya ng na kailangan mong kausapin o kailangan mong sabihan or may kailangan kang gawin para maayos yung tao na yun. But then again, yung approach mo ay iba. Yung approach mo dun sa tao, dalawang tao yan, pero iba yung approach mo. Kasi itong isa kailangan mo, itong isa hindi naman masyadong kailangan. Ganun ba yun? Parang minsan, grabe yung legalism niya, ano din, choosy. Di ba legalistic yung ginagawa nila, pero ano, choosy din, may pinipili din tao. Parang yung isa, tatapatan mo ng legalism mo na, ay hindi pwede kasi ganito yung rules. Tapos yung isa, ganito yung rules pero pwede siya kasi walang choice. Pwede ba yun? Ang ang talagang binibigay sa akin ng Holy Spirit eh, when you are a leader or when you made the rules and you are afraid to offend people, but you are not considering the offense it makes to the Holy Spirit, di ba? Parang ano bang priority mo? Priority mo ba yung ministry mo o priority mo yung mag-glorify yung God? Di ba? Pag may narinig ka na at alam mo na yung tao na yun ay kailangan mo ng talagang parang, ano mo yun, kailangan mong kalusin. Di ba? Kasi pag sa ibang tao, ang galing-galing kasi natin eh. Minsan ang galing-galing natin sabihin na, ay bawal to kasi pangit. Kasi nakikita ng iba, nakakaano. Di ba? Naiintindihan natin yon. But I mean, if you kung talagang gusto mo talagang sundan yung pagiging legalistic mo, then do it with other two. Hindi yung isa lang, hindi yung dalawa lang, hindi yung tatlo lang. Dapat lahat. Dapat lahat. Yan talaga yung inaano ko na, na, nandun naman na kasi nakikita ko talaga sa church, legalistic and legalism are exist. Di ba? Pero hindi naman siya extreme. Pwede na siyang tanggapin. Kasi di ba sabi nga ni Pastor Cora, ang mga GIL ay mga sumusunod, di ba? Kasi sabi ni Pastor, pag may sinabi ang leader mo at hindi mo sunod, it's a sign of rebellion. And its rebellion is not from God, sabi ni Pastor Cora. Pero sabi ko, sorry po, hindi po ako ganun. Yung ganun, nilibig ko na yung sarili ko na sorry, hindi ako ganun, hindi ako basta sumusunod sa bagay na hindi parang pinapaniwalaan ng puso ko, ganun. But, hindi ito but if it's for the glory of God, do it. Di ba sabi ko, if it's for the glory of God, do it even if you don't feel like it. Do it even if you don't understand it. Do it even if you think it's not it. If it's for the glory of God. Pero pag yung mga rules na hindi naman din nakaka-glorify sa God, pero gusto lang nilang ipagawa sa'yo at hindi gusto ng puso mo, di ba, why would you do it? Yun yung pagkakaiba. O sige, next in context na yung no ko lang yung legalistic at yun talaga yung pumasok sa utak ko kahapon. Pero yung susunod pa yung sinabi ni Jesus Christ na yung marami siyang in-invite, yung parable pala, yung parable of the banquet, yung master na maraming in-invite, tapos yung mga invite is maraming mga excuses. Di ba yung dito kasi dun sa first story na kasi di ba yung when Jesus visited the kingdom, di ba na parang meron yung may sakit, ngayon inano niya, ngayon pinagaling niya. Tapos parang sinasabi kasi yung Jesus heals boldly, yung parang and shame the Pharisees. Di ba yung sinabi niya, nung tinanong niya yon talagang nahiya yung mga Pharisees, di ba sabi na Ate Eden kanina hindi sila sumagot. Alam niyo kung bakit hindi sila sumagot? Kasi alam na nila kung anong susunod na mangyayari. At susunod na sasabihin ni Jesus Christ, it's about being legalizing nila na kapag yung tao na yun hinipiting pagalingin, bawal. Pero pag subukan mong pamilya nila yung nahulog sa balon, o pamilya nila biglang nahulog, o yung animals nila na kailangan nila sa farming, nahulog sa balon, di ba i-help naman nila yun, yung ano, hindi naman nila hahayaan na nandun sa loob ng balon yung kamag-anak mo o yung ano mo, hindi mo iisipin na, ay, nadisgrasya siya. Hindi daw tayo pwedeng gumalaw kasi Sabado ngayon, Sabbath day. Di ba hindi ganun? So minsan ina-apply lang natin yung mga rules natin. Depende sa kung sino yung tao na yun o yung importance ng tao sa atin. Yun yung application ko na doon. Tapos dito sa second story niya, yung in-explain ni Jesus Christ, yung necessity ng pagiging humility para maka-enter sa kingdom of God. Diba kasi habang pinapanood niya yung mga banquet guests, diba? Pumupunta sila doon sa importante na agad na upuan. Diba? Yung sabi ni Jesus Christ, kapag ikaw pumunta sa isang banquet, dapat ibaba mo yung sarili mo. Para kapag binaba mo yung sarili mo, itataas ka ng Lord. Parang yun yung ano niya,
in context. Kasi ang sinabi dito ni Jesus Christ, yung kapag pupunta ka sa isang banquet, punta ka muna sa pinakamababang upuan para yung host, kapag nakita ka niya, ay, dito ka po, di ba? Hindi yung, halimbawa, nasa gathering ka ng graduation, di ba? Pagpunta mo pa lang, pumunta ka na doon sa stage, nakaupo. Hindi ka naman pala doon nakaupo. Pag hindi ka doon nakaupo, sasabihin ng host sa'yo, ay, si ano po dyan, si mayor po dyan, hindi po kayo dyan, doon po kayo. Di ba, nakakahiya. Samantalang kapag pumunta ka doon sa pinakamababang upuan, at saka pumunta ka doon sa pinakamababang upuan, tapos nakita ka nila, ay, wag ka dyan sa likod, dito po kayo sa harap. Di ba? Yun, nakakaano, nakaka, mas naitataas ka. Kaya yun yung sinasabi na kung sino yung binababa yung sarili, yun ang itinataas. Di ba narinig natin lagi sa church, di ba? Kapag ka nagpapray yung mga pastor bago sila mag-preaching, di ba inaano nila na kung wala, naano ko po sa sarili ko na kung wala po kayo, wala po akong magagawa. Di ba parang ibinababa nila yung sarili nila para si Lord ang magtaas pa nila while they preach. Yun yung sinasabi doon sa, kasi yung sa social standing kasi hindi man na parang yung mga Pharisees, yung gustong-gusto nila mag-display ng, di ba, na-preach ko na yun dati, hindi ko alam kung anong verse, basta nung na-preach ko sa isang part ng gospel, gustong-gusto nila yung, kung ano yung nilalagay nila dito sa ulo nila, yung malaki, na parang, ano kasing tawag, at saka may yung isang tali dito na sinabi ni Jesus Christ sa kanila na sinasadya yung palakihin at sinasadya yung pahabain para alam ng mga tao na kayo yung mga leader para ma-exalt nila yung sarili nila dun sa based on dun sa position nila. Tapos dito naman sa pangatlong story, di ba, pangalawa yung una, yung nagpagaling siya. Pangalawa, yung in-explain niya yung necessity ng humility. Kasi doon sa mga pumupunta sa banquet, yung iba pumupunta agad doon sa kagalang-galang na upuan. Ano niyo yun? Yun, parang ibaba mo ang sarili mo para si Lord ang mag-exalt sa'yo. Tapos doon sa pangatlong story naman, sinasabi ni Jesus Christ doon sa, sa host niya yung mag-invite ng people. Kapag ka daw nag-invite ka ng tao, mas daw nakaka-excite ka kapag ang in-invite mo yung mga disadvantages people. Yung mga, kumbaga in context, tulungan daw natin yung mga, mas daw dapat natin tulungan yung mga taong hindi kayang bayaran yung tulong natin. Ano, naiintindihan niyo ba yun? Yung kumbaga, ay, ayaw niyan kasi hindi niya maibabalik naman yung tulong ko. Alam mo, di ba sa tradisyon natin minsan ngayon, kapag may kamag-anak tayong ikakasal, di ba minsan nangihingi sila ng tulong sa atin? Yung, ano yun, sa amin kasi may tradisyon eh. Alam mo, pag ikakasal ng kapatid ko, alam mo, ikinasal yung kapatid ko, ikaw sa ano, alam mo, yung family ko ang magbabayad ng ano niya, magbabayad ng gown niya. Parang ako, yung kapatid, kasi kapatid siya ng pamangkin siya ng papa ko, kapatid niya yung nanay ng ikakasal. Ikaw sa ano, ikaw sa damit. Tapos, ikaw sa catering, ikaw sa ano, ikaw sa ganito, ganyan. Then, kapag ka naman, ikakasal naman yung anak ng papa ko, halimbawa yung kapatid ko, kasi kami noon ang nagbayad ng gown ng anak niya. Ngayon naman, kapag ka yung kapatid ko naman ang ikakasal, yung sila din naman ang magbalik. Ikaw naman ang magbayad ng gown ng anak. Parang ganun yung, yung rules namin o yung tradisyon na ginawa namin sa bahay. Kumbaga magtulungan kung sino ang meron. Pero ang sinabi ni Jesus Christ dito, kapag ikaw ang host ng banquet at nag-invite ka, mas nakaka-excite kung ang i-invite mo ay yung mga disadvantages, yung mga may kapansanan, yung mga mahirap, yung mga scavengers, siguro yung mga poor, yung gano'n, yung sinasabi niya, na parang mas maganda kung yung taong hindi ikayang kayaran ang pabor na binigay mo. But parang yun ang gusto ni Jesus Christ. Mas masarap daw tulungan yung mga yun, parang halos karugtong ng sinabi ko kanina, di ba? Na yung legalistic mo is parang depende lang sa pakinabang daw. O yan sabi ng kapatid ko. Di ba na parang yung mga tao minsan, ititreat ka nila according sa pakinabang sa kanila. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ dito is, ang sinasabi ni Jesus Christ dito is tulungan mo o pakitaan mo ng maganda yung mga taong hindi kayang bayaran ito. Mas masarap tulungan daw yung mga taong hindi ka kayang bayaran. Hindi yung tulungan natin siya ngayon kasi tutulungan niya din tayo kasi mayroon siyang pera na siya pambayad. Example dun sa sinabi kong tradisyon namin na wala akong pera ka mo na pa lang. Kahit na may pera ka, ayaw, ayaw mo bayaran yung gown ng pamangkin mo kasi alam mo yung kapatid mo walang pera, hindi naman niya kayang ibalik yun. Kasi ako personally, nung pinasal yung kinasal yung kinasal yung pinsan ko, ako ang nagbayad ng ano, ng sounds and light. Yung sounds and light ng kasal niya.
Oh, pero nung kinasal yung kapatid ko, hindi ko naman sinabing, yung Sounds in Life, bayaran mo naman, ikaw, kayo po ang magbalik. Kayo naman ang magbalik ng Sounds in Life para sa kasal ng kapatid ko. Walang ganon. Kasi alam mo nang wala. Ba't mo pa iaas, di ba? Pero yun, yung tulong na kusa, natulungan mo yung tao kahit na alam mong wala siyang kakayahan, ibalik yung tulong na binigay sa iyo. Yun yung pangatlo. Sige, dito naman tayo sa pang-apat naman. Comment naman ni Jesus yung ano daw, yung mga in-invite ni Jesus Christ, di ba? Hindi, parable to, pero alam naman natin yun, di ba? Yung iaano natin sa Jesus Kingdom of God na i-invite ni, kasi paano ba natin ito siyang gospel? Gospel is an invitation to the kingdom of God. Ni-invite tayo. Ikakap ko tumami kasi tulungan mo ako. Tapos ano ko lang yung i-invite nila tayo sa kingdom of God, di ba? Kung napansin niyo yung mga invited, ang daming rason, di ba? Ang daming, ang daming rason. Ano ba yung sinabi ng isa? Yung meron daw siyang wife, 'di ba? Meron daw siyang wife eh, hindi daw siya pwede. Tapos yung isa naman bumili daw siya ng oxen, kailangan niyang ano, tapos meron naman yung sa farm niya daw. 'Di ba ganun? Yun yung excuses. Ang tinawag siyang excuses, not reason. 'Di ba kasi minsan gumagawa tayo ng mga dahilan. Pero hindi natin maiwasan na hindi yung dahilan. It's excuses. Excuse siya sa para hindi natin magawa. Ako nare-review ako dyan, marami akong excuse. Parang tayo yung halimbawa, inaas tayong may sa maliliit na bagay, di ba? Inaas tayong mag-opening prayer. Di ba? Ako mismo, di ba? Sa ating email lagi niya akong inaano talagang, Melissa, ikaw na, Melissa, ikaw na. Di ba? Yung mga maliliit na bagay na yun, na ang reason, ang gagamitin kong reason, is hindi pa ako marunong. Tsaka hindi ako sanay na magdasal na maraming nakakarinig. Gusto ko lang magdasal ng ako lang. Hindi ako marunong. Di ba? Reason in a way, reason yun, dahilan ko yun. Pero sa makakarinig at saka kung titingnan ko mabuti, it's just my excuses na kasi ayokong gawin yung isang bagay na gusto niyo gawin. Ayokong i-try. Di ba? Pero hats of glory to God din naman sa mga buhay ng mga tao na kahit na yung katulad na natin, may pinupush ka talaga na nang gawin yung mga bagay na hindi ka komportable gawin. So, yun yung sinasabi ko, for the glory of God, then do it. Di ba yun? May hinahamon din ako ng Joanna nun na kung atong nagsabi nakapag ka para sa glory of God, gawin mo di ba? Yun, so parang nagagawa natin paunti-unti. Pero yun yung parang ano ko dito kasi ang daming invited para sa Kingdom of God, pero ang daming reason. Parang yun, titingnan natin yung sarili natin kung ano bang ginagawa natin. Are we all making excuses? Kasi di ba dun sa Luke 13, ang sinabi ni Jesus Christ, di ba, kailangan natin, instead na isipin natin kung sino ang papasok sa heaven, tayo mismo sa sarili natin should strive hard to go. Dapat may effort tayong gawin para i-sure na makakapasok tayo sa kingdom of God, sa kingdom yan. Instead of, hindi naman yung sinabi nga ni Ate Eden, hindi naman sa selfish, parang isipin mo lang yung sarili mo, hindi yun. Ibig sabihin, ikaw sa sarili mo, mauna sa'yo. Di ba yung lagi natin sinasabi, ang dami natin gustong changes sa buhay, ang dami natin gustong mangyari or magbago sa mga, alimbawa sa denomination, sa church, di ba? Parang ang dami natin gustong baguhin sa pamilya natin, ang dami natin gustong baguhin sa society, ang dami natin gustong baguhin sa mga bagay-bagay na natin. But pero dapat lagi nating isipin na ang mali ay galing sa atin. Dapat lagi nating isipin na ang kamalian at ang kailangang ayusin muna is yung sarili natin. Di ba ito nga yung debatable na sinasabi na, mas kasalanan ka kasi ganito yung pamilya ng ganito, di ba? Nag-stop lang yung debate nung sinabi ng tao na kasalanan ko. Nagsimula ang kasalanan sa akin. O, wala namang ganun. Wala nang debate. Diba nung sinabi niya na nagsimula sa sarili niya sa akin galing, okay na. Diba ganun. Yung sarili daw muna tayo mag-strive hard tayo. Yung sinasabi. Pero kaya in context talaga itong 1 verse 24 talaga is just yung important ng humility bago makapasok sa kingdom of God. Kasi yung tinataas talaga ng Lord ang binababa yung sarili. Alam natin yan kasi palagi natin yan naririnig sa church. So, first part is compassion, yung iba yung nag-ano sa sabat, iba na sometimes, natin yung legalistic aside natin. Mas importante yung compassion dapat sa tao. Pero hindi naman, mas importante yung compassion sa tao pero hindi ko sinasabi na yung morally, yung mga kasalanan na ayaw ng Lord ay
Kaya nga kailangan mo lang yakapin, hindi i-balanse natin kasi yan ang gusto ng Lord. 'Di ba na hindi naman porke sinabi mong bawal maglinis ng gabi ng lahat. No, may alam natin yan kung ano ang mga dapat at hindi dapat na ginagawa natin. Kasi nakalagay mismo sa scriptures kung ano yung mga bagay na kung paano tayo dapat lumakad sa buhay natin. But of course, yung compassion natin sa tao is not yung babaw katulad ng ginawa ni Jesus Christ dito any day, anytime, anywhere. Di ba nagpapagaling siya ng isa. Dahil ganun compassionate si Jesus Christ. And also yung tayong mga invited sa kingdom of God, we should live in humility para makapasok tayo sa kingdom of God and we should strive hard more. Kapag nag-strive hard more ka naman, hindi naman ibig sabihin na kailangan mo maging mayabang na yung parang hindi kaya lang mauna ako. Kailangan ganito ako para mapunta. Di ba? Sabi nga, di ba? Yun yung sinasabi kahapon na kung sino yung, minsan yung mga nauuna siya yung nahuhuli, which is nakuha ko yung context is about yung, di ba yung mga Diyos kasi sila yung matagal na nagtay kay Jesus sa Messiah nila. Pero nung dumating naman yung Messiah, hindi naman nila pinakinggan. Ayaw naman nilang tanggapin si Jesus Christ. So now everyone is invited from left, right, from the bottom, from kung saan pang direction na, di ba? Those who are the Gentiles na dati walang Diyos. Pero pwede pa silang mas mauna sa kingdom of God kung tatanggapin mo si Jesus Christ. So, yun lang ate, dagdagan nyo na, andyan naman si Mami, sinasabi sa ate. Sana may naintindihan kayo, ganun lang. Okay, prompto na lang tayo ngayon. District sana. Okay, glory to God, ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagluwalhati ay sa Lord lang. Thank you. Wala nang aayaw. Open prayer, Ari. Oh, Pwede Ayan pala, magdagdag. Imelda. Baka may daragdag ka sa Imelda. meron daw, meron daw. Yun, lahat ng mamataas, binababa lang. Ano lang, sabi dito, yung pagpapagaling ni Jesus sa, yung sa unang, dali, saan ko? Yung sabi rito is, Jesus healed a sick. Ang nakita ko po rito is yung walang oras, walang panahon na pinipili. Pag, ah, yung compassion sa mga may sakit o sa mga may karamdaman, di ba ba? Nakita natin dito na Jesus healed the sick, yung namamaga, ano yun? Yung namamaga ang paa. So, hindi, kasi yung Sabbath day na sinasabi na bawal, parang, kumbaga sa mga old, is yung mga pamahiin, di ba ba? Parang ganun. Yung mga nakaano na, oh, bawal yan. Kaya parang naisip ko, mga pamahiin, okay? We are not already under the law, di po ba? We are now in new generation. We are now uh, living in grace and mercy of God. So yun po yung nakita ko rito, yung compassion ni Jesus na kung saan gusto niyang iparanas po sa atin. Gusto niyang lahat tayo na ang kanyang disciples ay magkaroon din po ng ganitong puso na yung compassion na wag natin piliin, wag pinipili o nakuha ko yung ni Aris kanina na kapag yung tao ah, hindi ko siya pwedeng yung sa kanyang pagkaintindi ng gano'n, um, hin hindi ko masagot yung sinabi niya na kapag kailangan mo yung tao, siguro yun yung nakikita niya. Ang point ko naman dito is sa akin lang ha, ah, mahirap kasi compromise yung gawain ng church. Pero sa kanyang pag-observation, ayun ang siyempre iba naman yung pagkakaalam ko. So iba yung alam niya na nakikita niya. Yung observation ko kapag sinabing mali, mali. Kaya medyo ano rin po ako. And then sabi din dito sa how to be a guest. Ayan. Huwag daw pipiliin yung pinaka mataas na upuan. So, ang nakita ko lang dito is humbleness. Ayan, wag masyadong tawag nito. Wag masyadong yung bang sa tingin mo sa sarili mo, alam mo na lahat.
yung parang gano'n. Huwag masyadong, believe sa sarili. So, we need to humble ourselves all the time at hayaan po natin ng Diyos mismo yung maglalagay po sa atin sa tamang, ah, upuan, yung parang gano'n. Kapag tayo umattend po ng mga, banquet, 'pag tayo nagiging guest, maging ano man, sa kanyang sa kanyang ministeryo na kung saan hayaan natin na ang Lord mismo yung, magtaas sa'yo. Huwag mong, "Ay marunong ako niyan. Ay alam ko 'yan. Ako na." Parang gano'n. So, we need to be humble all the time kasi ang lahat naman po na meron po tayo, makikita 'yan ng Lord at on the right time, itataas po tayo ng Panginoon. So, yun lang po yung aking ano, and then sabi rito the great banquet after Jesus have finished. So, parang the greatest blessing of all to be at the banquet in God's kingdom. So, yun po yung pinaka-greatest na ating pong, dapat anuhin is yung maging kabahagi sa panambahan ng Panginoon. Yung bang lahat po ng ating ginagawa is to honor God, okay? Lahat po ng ating, ano is yung makasama ang Lord. Lahat ng ating gagawin ay yung para papurihan ang Panginoon. Para sa pagdarating ng araw ay tayo po ay makasama sa kanyang kingdom. Yun naman po yung purpose kung bakit tayo naglilingkod sa Lord, di po ba? Kung bakit tayo sumusunod. Para maging kabahagi po tayo o maging, makarating po tayo in His kingdom. Amen? So, yun po yung aking ano, simpleng maidadagdag. To God be the glory. Dagdagan niyo pa po. Praise the Lord. Sige po, bago ko lumisan, napigil ako. Kung sa ano lang po, kung naalala ko lang yung ano, kung literal na sa pag-upo. Kasi nung leadership tayo, nung pangalawang araw, pumunta ako sa harap. Ang point ko kasi is para makapakinig ako ng mas focus ako doon sa harap. Kasi di ba screen lang, is dahil live nga. Ang point ko doon para makapakinig ako, nag-focus ako sa harap. Gusto ko kasi ano, kasi hindi naman siya talaga service na ano, di ba, ano natin. So lahat, ang iniisip ko lahat, saan pwede mo po, basta mapunan lang yung mga harap. Ayun lang, di pumunta ako sa harap pagdating ko. Pag upo ko doon, ay sister, di pwede dyan, leader dyan. Sabi ko, may pag ganun pa. Munta ako sa ay sister, may nakaupo na dyan. Tatlong ganun beses talaga ako nagpalipat-lipat. So nainis ako. Sabi ko, bakit may ganun pa? Eh, ano naman siya? Pwede ano lang kahit sabi po ng landong harap no, para mapakapanigan tayong patay-patay kasi screen lang naman, di ba, live. So, para sa akin, hindi naman sa pagyayabang na gusto ko maupo sa harap para ano, hindi naman. Ang point ko, makaintindihan ko yung harap. So, naranasan talaga mapahiya. Kaya Saan? talaga ako din. Doon sa one child, ay, sister, leader dyan. Leader pala dyan. Pumunta ko sa kabila, ay, may nakaupo na dyan. Lipat na naman ako. Tatlong beses talaga akong pahiya-pahiya talaga ako. Bigo, bakit may pa ganun-ganun pa na kailangan mo umupo may leader, may ano, dahil, ano lang naman, wala namang gagawin sila, di ba? Wala namang gagawin. Kumbaga, wala naman naka-assign na may tatayong ganito, may gano'n, may pupunta sa harap na dapat ganun-ganun na ano natin. Sabi ko, bakit may kailangan may ganun pa, point pa? Kaya, wala. Pero siyempre, kung pupunta rin ako sa kailangan sumunod, doon sa may bakante sa ano yan, naman ang ano ko. Kaya mapapahiya ka talaga. Pero dahil nga yan tungkol sa pagpapakumbaba din kasi, hindi mo na ano na, although naimbitahan ka sa isang ano kala mo ano ka na, ikaw na yung dahil kilala ka sa mga ganun ba. So, mahirap talaga mapahiya. So, ayun nga, yan mo na lang sarili mo na laging, hindi naman parang pagpapakumbaba na sobrang ano naman, ibig sabihin, ilalagay mo lang yung sarili mo na may mas higit sa'yo, kumbaga. Hindi naman lagi na ibabang-baba mo yung sarili mo na hindi na ayos ang pagka-humble mo naman. So, ano mo lagi, titingnan mo na may mataas lagi sa'yo. May ano, angat. So, huwag mo ilalagay sarili mo lagi na angat ka kahit kanino man. Kahit na inilagay kang posisyon, pangalawang ano ka, kanang kamay ka ni pastora o ano ka,
leader ka na gano'n, yun lang. Hindi wala tayo wala tatak sa utak mo yung posisyon. Ayan ang din tinatandaan ko sa sarili ko lalo sa mga kaano ko. Kaya, sa mga grupo ko kaya hangga't maaari kapantay ko sila o inaano ko sila, hindi nila masyado i-ano sarili nila, ganito sila, magpapare-parehas tayo, ganito tayo, na pagka nagbabate, hindi ko na kasi ikaw na magaling umano, ayoko ng gano'n sabi. Although sa Lord ang papasalamat, pero huwag yung titingnan na gano'n ako, sabi ko gano'n, hindi pare-parehas tayo na hindi marurunong, nandito tayo, pare-parehas tayo matututo. Huwag yung titingnan na may mataas sa inyo lagi na para namang kinakawawa niyo naman sarili mo. Isipin niyo 'pag sa Panginoon tayo, pantay-pantay tayo. Yun ang inaano ko sa kanila kumbaga. Kung pagkakasinaan lang nilang halimbawa gusto kong maging katulad mo, sabi ko, ang sa atin naman kasi talaga totoo mga ano natin, member natin, titingnan talaga tayo as in tayo muna ang gagamitin nilang halimbawa kung sa faith lang o sa paglilingkod, 'di ba? Tayo ang tinitingnan kaya wala pa silang sarili. Kasi 'pag natutunan na nila yon magkakaroon ng sarili talagang faith, ganyan, maano na nila sarili nila. Kaya ayun nga, lagi tayong nag-iingat na kumilos as a leader, 'di ba, pananalita, kilos, dahil tayo nga ang ginagawa nila, tinitingnan nila. So, ayun na nga, ilalagay natin sila sa katulad natin na mga member, wag natin leader tayo. Iaano natin sila sa katulad natin kasi nililid natin sila kung paano maglingkod. Kaya kasi sineserve natin sila. Hindi yun tayo nagpapaserve, di ba? Na sinusundan tayo. Although, kailangan nila sumunod sa mga inuutos natin. Pero, ibig sabihin nun, nililid natin sila. Ganito maglingkod sa Panginoon. Ganito dapat tayo. Pare-pares tayong lalakad. Sumusunod nga lang kayo. Kumbaga, kailangan lang kasi ng kaayusan. Ganun lang din naman ang point ko yun nga, ano yung sarili. Huwag mo mataas, huwag pakumbaba. Pero totoo talaga, no? Pag sana, Lord, tuturuan kang magpakumbaba ng Panginoon. Kaya dudurugin ka nga niya muna para matuto kang magpakumbaba sa lahat ng gagawin at paggawa. Kasi pagka hindi, pag di ka muna dinurog ng Panginoon, baka lumurog ka ng iba. Ibig sabihin, yung pagmamataas mo, yung sa lugar mo, ay nang ano mo, parang politika ang magiging ano mo sa lahat, pati sa church, pati sa bahay, ikaw ang batas, mga ganun ba. So, kaya hanggat maaari pinaparamdam ng Panginoon sa atin, ano tayo, magpakumbaba, kaya tama, kay mali, magpakumbaba ka. Eh, mag-sorry ka kahit na hindi para matigil lang isang away o isang sipat ang pagpapakumbay para matapos na. Alam mo, tanggapin mo, sige ako na may kasalanan. Hindi naman sa ganun. Nais lang ng Panginoon may mga laban na dapat na inaano muna, sinusukuan at pagdating ng panahon lalabas din naman na yung gusto mong ipaglaban ay kusari lalabas siya. Parang ayun lang naman po sa akin. Sige po, meron pa ihanda bago ako mag-pray. Magdagdag na po kayo. Hallelujah pa, anak. Ako, mag-ano ako. Lulubusin ko. Kasi ngayon lang ako nakapasok. Praise God, no? Sa buhay ni Ari, sa buhay ni Ate Imelda, sa buhay ni Sister Eden. Indeed, na talagang ano yung mga insight nila, yung mga sinabi nila, talagang napaka-importante na tinuturo po sa ating ni Lord, no? Yung being humble, di ba sabi nga po sa quotes, humility is not thinking of yourself less, but thinking of yourself less. Ibig sabihin po nun, na yun nga, pag tayo may tinuturo po sa atin, bakit ako, hindi ako marunong yan, ganyan. Nakatingin tayo sa sarili natin, di ba? Na pagtitingnan naman po talaga natin yung circumstances natin, hindi talaga natin kaya. Kaya nga sabi, tingnan po natin lagi ang ating Panginoong Yesus, 'di ba? Kung paano siya naging humble, kung paano niya hinubad yung pagiging Diyos niya. 'Di ba? Usually tingnan po natin yung mga sino po dito yung may mga to-do list na pag nakatingin tayo doon sa gagawin natin sa maghapon, 'di ba? Minsan parang nakaka-overwhelm na tinitingnan mo pa lang, ika'y napapagod na eh. Tapos magsisimula mag-murmur yung flesh mo, di ba? Na, ayan na naman, ganyan na naman. Na-experience nyo ba yung gano'n na kahit matagal mo nang ginagawa yon, pag inuutusan ka sometimes, nakakaramdam ka ng pagod, ng pagkasawa, ng pagkabugnot. Alalahanin po natin yung sabi ni Lord Jesus dun sa sabi niya na, sino ba ang mas dakila? Yung
pinagsisilbihan sa lamesa o yung nagsisilbi sa lamesa. Si Jesus na mismo yung sumagot. Siyempre, di ba, yung pinagsisilbihan sa lamesa. Pero ibilang niyo ako doon sa mga nagsisilbi. Basta sabi ni Jesus, di ba, napakalinaw ng purpose niya, why He come to earth, to serve, not to be served. Na when we say, Lord, I will follow you. Lord, di ba, na willing ako maging disciple mo. Willing ako to follow your step. I want to be a Christ-like. That is the moment na be ready. Kasi nga, yung naririnig po natin palagi sa mga pastors, sa mga leader natin, you have the price to pay. Na yung salvation po is free. Na libre po yan, hindi natin kailangan paghirapan yan. Ang sinasabi po, ang tinuturo po sa atin, kung paano po natin i-maintain yung ating intimacy, yung ating relationship sa Lord. Kasi tignan mo po yung mga Pharisees, they know the word, but they don't accept the word. Sino ba yung word? Si Jesus. They're so very religious person. They follow everything, di ba? Nag-aayuno ako, ganyan-ganyan. Nag-iika po ako, ganyan. Pero ang tinuturo po sa atin ni Lord doon, yung compassion, yung love po na, ano po yung love? Sinisendan po tayo ng Lord ng mga tao na parang it is difficult to love. Ako, ang aminado ko I'm guilty ako sa part na yun na there are certain people na sometimes wala naman talaga silang eksaktong ginagawa sa'yo or sometimes may nasabi silang sa akin na masyado kong tinitibim, masyado kong I can parang hindi ko kayang i-take. Paulit-ulit yun na, Lord, ayoko sa kanya. Kung pwede lang, hindi ko na siya makasama. Pero hindi po eh. Ang tinuturo sa atin ni Lord na, anak, di ba, bago kita tinawag, bago kita dinala dyan sa lugar na yan. Naalala mo, mas grabe pa nga katigas ang ulo mo dyan eh. Kung meron din po tayong disciple na Lord, ilang beses ko nang pinangaralan 'to, eh, magbabago sa ano 'pag nasaktan tapos 'pag okey na babalik na naman, dun na naman siya sa karelasyon niya o sila na naman. Eh, bahala ka na diyan Lord. Wag po natin sukuan, wag po natin iwasan yung mga taong sa palagay natin minsan ang hirap mahalin. Ako sinasabi ko rin kina Ate Rina, kina Weng na yung si lola ko dito na, "Bakit gano'n? Sobra niya akong love." Na binibigay niya lahat, napakabait niya, wala naman siyang ginagawa. Pero nahihirapan akong mahalin siya talaga. Alam mo yun eh, sa sarili mo kung totoo ba yung pinapakita mo or just doing it because you have to do it. Alam mo yung sincerity, napaka-importante yun kasi the moment na nag-uusap-usap tayo right now, the moment you want to speak, the moment na nag-iisip ka ngayon, alam ni Lord kung ano yung motibo mo eh. And we Christian followers of God the Lord doesn't allow us to criticize other people, especially yung mga kapatid po natin, kamanggagawa natin. Hindi tayo binigyan ng Lord ng meter na eto si Sister Kat nasa ganitong stage na yung level yung faith niyan. Eto si ano kasi bago pa lang yan, nandiyan pa lang yan, papunta pa lang yan, ako pabalik na ako. Hindi tayo binigyan ng Lord. Si Lord lang yung may karapatan na sukatin at basahin ng ating puso't isipan. Kaya ang sabi ng Lord, huwag nating pangunahan yung yung tao, 'di ba? Bagkus kung nakakakita tayo ng kahinaan ng ating kapwa, ipag-pray natin. The moment you show that weaknesses of your sister in Christ, ibig sabihin, ikaw yung na-assign to to pray for her, to pray for him. Ikaw yung na-assign to encourage her. Kasi sabi ganun, pag hindi po natin na-rebuke, 'di ba, yung ating kapatiran na yun is may accountability po tayo 'pag tayo sinang-alam na natin na mali, na taliwas sa salita ng Diyos yung kanyang ginagawa o kanilang ginagawa at hindi natin sila winarningan, accountable po tayo sa kaluluwa nila. Accountable po kaya lagi nating tatandaan na sabi sa verse na yung 'di ba yung open rebuke is better than yung lagi mong pini-praise. Kasi minsan yung pagpe-praise natin sa kapwa natin lalo 'pag over na, hindi na po yun nakakalugod sa Lord, na hindi na natin nasasabi yung
totoo lalo na yung ayaw po natin silang masaktan kasi nga bago pa lang or iniingatan natin yung friendship natin. Kaya hinahayaan na lang natin, tino-tolerate na lang natin, ina-allow na lang po natin yung mga bagay-bagay kahit na alam natin na hindi na po yun nakakapagbigay lugod sa Panginoon. Yun po yung inaano na kasama sa parte ng pagiging believers and kung paano natin mamahalin yung kapwa natin. Kasi yung mga pressure in life, minsan ginagamit, hindi minsan, madalas, ginagamit yan ng Lord for us to learn the real meaning of responsibility. Yung mga problema, ginagamit yan ng Lord. Ina-allow ng Lord yan. Napagdaanan po natin yung mga problems na yan so that mahubog niya yung ating karakter. Isipin mo, di ba, dati hindi ka marunong magpaubaya, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magparaya. But look at you now. It's because of grace of God. It's because napagdaanan mo yung pain na yun. Di ba, yung si Eden, nag-share siya na dati ganyan, nasaktan siya ganyan. Alam mo na ngayon kung paano i-deal yung mga tao o yung mga circumstances. Pag napunta ka sa mga ganong pagkakataon, alam mo na ngayon na masakit yon na 'di ba? Pag alam mo masakit sa'yo, sabi nga, love others like what you want others to love you to, 'di ba? To how to deal with you na ikaw mismo sa palagay mo pag ginawa mo 'yun, pag sinabi ko ba ito, makakatulong ba? Na 'yun nga kakalimutan natin yung hindi mo ba alam na ano ganito ganyan ganyan yung mga ano ko, 'di ba? Kakalimutan mo palagi yung sarili mo. Kasi si Lord Jesus kinalimutan niya nga, 'di ba? Hindi niya kinalimutan as well, hinubad niya yung pagiging Lord niya. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Nakiisa siya po sa atin kasi alam niya hindi natin kaya. Eh. Hindi naman talaga natin kaya kung iisipin natin from Old Testament to New Testament, kung hindi